Hello guys, good day. Welcome to Archinews. I'm Architect Chojo. Today, September 2, 2025. So mag-update tayo ngayon dito sa Congressional Town Center Tower 3. So this will be the part 4 of our development dito sa project na to. This project is a 39-story structure with 3-level basement. Now, since ang project na to is 3-level basement, may mga preparations tayong ginawa dito sa ating paghukay ng ating basement. So unang-una, nag-provide tayo ng soil protection. So naglagay tayo ng soil nailing and shotcrete dun sa area ng soil na in-excavate natin para maproteksyon na natin yung soil at hindi mag-erode habang naghukay tayo. So napakahalaga ng methodology na yan para ma-stabilize natin ang soil and ma-avoid natin yung accident sa paghukay natin dito sa ating basement area. Now, pangalawa, since ang ating foundation is mat foundation, so may mga kinakailangan tayong mga provision na dapat natin iabang dito sa ating mat foundation, lalong-lalo na nagbabakal na tayo. So mamaya papakita ko sa inyo dito yung actual na installed na ng mga bakal dito sa area ng ating mat foundation. So, ano ba yung pangalawa na dapat natin i-provide or provision habang naglalatag tayo ng bakal sa ating mat foundation? So kinakailangan natin makuha na yung data kung gaano kalalim nung elevator pit. Dahil in place natin yan doon sa area or provision ng ating mat foundation dahil nakahukay yan. So nakauka yan doon sa area ng mat na kailangan natin lagyan din ng bakal. So kinakailangan natin makuha yung elevator pit or yung lalim ng elevator pit para dito sa provision ng ating mat foundation. Now, pangatlo, so kailangan na natin na mailatag yung ating ground rod para sa ating lightning arrester. So kailangan natin maibaon doon sa soil yung ating ground rod. Then pang-apat, so kinakailangan natin maglagay din ng provision para sa ating STP or yung sewage treatment plant. Dapat malaman natin kung gaano kalaki yung tangke ng ating sewage treatment plant. Now, pang-lima, kailangan din nating malaman yung lalim ng ating sump pit para dun sa ating groundwater collector. Now, pang-anim at panghuli, kailangan natin malaman yung lalim din ng ating rain collector tank. So, yung mga bagay na yan, yung mga utility system natin yan and electrical system na pinoprovide natin, kailangan natin makuha yung mga data para maiabang natin dito sa ating paghukay o sa paglalatag ng ating bakal dito sa ating mat foundation. Now guys, ito na yung actual na condition ng ating site project. No? So, makikita natin dito na ongoing ngayon yung paglalatag ng ating mga bakal para sa ating mat foundation. Now here, as you notice, makikita nyo dito, itong mga wall na to, nakapag-inject na tayo ng ating soil nailing and also yung shotcrete dyan sa wall na yan. So napakahalaga na itong mga soil na to ay protected against erosion. So since ang project is 3-level basement, so it is very important and a must na meron tayong soil nailing and shotcrete to protect the soil at maging matibay habang naghuhukay tayo dito sa ating basement area. So right now, ito ngayon yung actual site condition. So yan yung mga nakalatag na bakal na, no? So almost nasa 1/4 pa lang tayo ng installation ng ating rebars for the mat foundation. So mamaya tingnan natin closer yung mga nailatag na mga bakal. Now as you notice here, dun sa side na yan, so kita nyo yung elevation 1 meter, no? So yung lalim na yan is nasa 20 meters na yan, no? Below ground, no? Below dun sa inaapakan natin. So here, as you notice, ito ngayon yung mga soil protection na ginawa natin na nabanggit kong una na ginawa nating provision for this project, no? Na 3-level basement para maproteksyonan natin yung soil na hindi siya mag-erode. So here, ongoing yung ating excavation. So breaking nung itong rock na to, no? Kita nyo yung black na rock, no? So napakatigas niya, no? So kinakailangan nating i-break yung solid rock na yan, no? Para ma-establish natin yung actual na lalim para dito sa provision ng ating mat foundation. So kita nyo, yan ngayon yung elevation or floor ng ating basement tree. Now dito, ito ngayon yung ating building line. So kita nyo yung grid line number 10. So hanggang dyan yung building footprint natin. So mula dyan, sa wall na yan, hanggang dun sa pinakadulo. So yun yung ating building footprint. So
So ito yung development natin today, September 2, 2025. Now from afar, kita nyo yung area na yon. So yan yung completed na rebars na na-install na natin for this mat foundation. So kita nyo, meron na rin siyang provision. So kita nyo, may mga rebars na rin siya para dun sa ating poste. Then later on, nakita nyo yung susunod na development niyan. So halos itong rebars na to is completed na. Then kino-continue natin dito sa area na yan. So may mga starter bars na rin tayong naka-install sa area na to. Now here guys, ito na yung closer video natin, no? Ito na yung mga nakalatag nating rebars para dito sa ating mat foundation. So this section is kompleto na yung ating rebars, no? So meron na rin tayong provision ng rebars para sa ating poste na nandyan, no? Then here, as you see in the background, ito yung mga wall na nalagyan natin ng soil nail at saka shotcrete. So kita nyo yung mga areas na yan, no? So well protected yung wall natin against from soil erosion. Now on this section, so naglalatag naman tayo ng ating mga starter bars, no, para sa ating mat foundation. So gagaya ng mga na-mention ko sa inyo kanina na preparation para sa ating mga utilities and also dun sa lalim ng ating elevator pit. On that area, dun sa hinukay na yon, nandun yung area ng ating elevator. So later on, sa development or progress ng project na to, makikita nyo yung area na kung saan nakapwesto yung ating elevator pit. So magkakaroon tayo doon ng pinaka-hukay or pinaka-provision ng lalim ng elevator pit. Then even yung ating mga rain collector, then also yung ating STP or yung ating sewage treatment plant. Then mag-aabang na rin tayo ng ating ground rod. So pipwesto na lang natin yan kapag nahukay na tong area na to. So yan guys, yung mga preparations natin dito sa project na to, no? So kinakailangan natin na maging maayos yung paglalatag ng ating rebars for the mat foundation, and hindi natin minamadali, no? So dapat precise. So pwede rin magmadali, no? Pero dapat precise yung paglalatag at maayos. So gumamit tayo ng rebars na diameter na 32 mm para dito sa ating mat foundation. Yun yung ating main bars na size para dito sa ating mat foundation. Alright guys, so these are all the development today, September 2, 2025. So napakahalaga ng preparations natin dito sa ating pag-rebars, sa ating paghukay, then also yung mga other preparations pa natin na ginagawa para tuloy-tuloy yung project na ito, no? So hindi tayo ma-delay. Kahit na umuulan, still we have a way na makapag-fabricate tayo ng ating mga rebars, and also may prepare pa rin natin yung mga dapat pa nating ihanda, lalong-lalo na doon sa phase 3 na ginagawa natin na ongoing yung excavation ngayon. Alright guys, so ito yung development natin today, September 2, 2025. Alright guys, so I hope na nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman yung na-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Alright guys, so till then, I'm Architect Jojo, joyfully sharing to you what Archi knows. Thank you very much and God bless you all.